ito talaga yung panahon o araw na talagang yung pakiramdam ko sobrang bigat. Yung tipong hindi ko na alam kung anong pwedeng gawin. Yung araw-araw ko nang kumbaga parang kine-question talaga si Lord na bakit sa akin nangyayari to. I mean, yung hindi ko talaga lubos na maintindihan na bakit ko to pinagdadaanan. Kumbaga, sa pride ko bilang tao, ako na nga yung nilagay sa gantong sitwasyon. Tapos, bakit ako pa yung nagdudusa ng todong-todo? Nasa punto na nga ako na, Lord, patayin nyo na lang kaya ako. De, very legit. Yun yung nararamdaman ko. Gusto ko na lang din matigil na lahat. Matigil yung sakit, matigil yung pagiging anxious, yung mga thoughts. Gusto ko nang matapos yung wala kasing purpose. Ako kasi yung tao na gusto ko talaga na may purpose yung mga ginagawa ko sa buhay. Tapos yung mga araw na yan, syempre, tapos na yung birthday ko, wala na akong nilulook forward. Maliban sa mga kapihan, sa mga videos. Pero kasi halos tapos ko na halos lahat ng mga kung ano mang naisip kong gawin ng mga panahon na yan. Nabubuhay na lang ako sa araw-araw na excited ako sa susunod na verse, susunod na lessons, wisdoms, sa mga kung ano man yung mababasa o kinabukasan patungkol kay Lord. Yun yung parang, yun na lang, exciting. Kasi nabubuhay yung faith ko, pero deep inside, yung rationality ko, ayaw ko na. Kaya ang galing lang din, na yung araw na yan, hindi ko pa naman talaga masyadong na-appreciate yung Proverbs. At hindi ko pa naman talaga kilala si Solomon. Kamakailan ko lang din naman nakilala si Solomon. Pero nung mga panahon na yan, na-appreciate ko si Solomon. Hindi ko alam na siya yung nagsulat ng Proverbs kasi ang pagkakaintindi ko noon ng Proverbs ay yun yung mga collection ng wisdom patungkol sa pagbuhay ng isang righteous life. Kaya, nung nabasa ko yung Proverbs 16, kasi dito tayo mostly magkikwentuhan patungkol sa testimony ko ngayon, ang ganda. Pag binasa nyo yung buong Proverbs 16, sobrang ganda. Pero i-share ko sa inyo yung mga verses na talagang tumama sa akin. Kasi nung mga panahon talaga na yan, yung tutulo kasi luha mo pag may tumatama sa yung verse. At para sa akin yun yung nangangausap na talaga yung mga verses sa akin. At okay, ito. Kumalma ka na dyan. Ito na. Yung parang ganun na kumbaga kinakalma ka ni Lord. I mean, yun yung feeling ko. Pero syempre, nakasulat naman na kasi yung Proverbs. Matagal na panahon na. Kaya, ngayon, doon tayo sa pantry. Kasi doon yung pinaka-spiritual na lugar para sa akin dito sa opisina eh. Dito kasi talaga ako madalas nag-journal kapag lunch break. Kasi ito yung pinakapayapang lugar talaga dito na wala masyadong tao at may sariwang hangin. Pero at least ngayon, ikikwento ko na sa inyo yung Proverbs. Ang Proverbs nga pala ay sinulat ni Solomon para basically, ang main summary dyan ni Solomon ay para sa mga taong pagkatiwalaan mo na si Lord bago yung ego nila. Yun yung main point. O yung summary ng context. Pero kasi ang ganda talaga ng Proverbs 16. Tapos ito yung mga verses na talagang nangausap sa akin. Siyempre, ang unang-una ay yung Proverbs 16 verse 4 na sinasabing, "The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble." I mean, magiging sensitive ako dito. Siyempre, hindi naman lahat ng tao wicked at hindi naman talaga lahat ng tao pinadala para sirain ka, i-hone ka, disiplinahin ka. Depende naman kasi talaga yun sa magiging circumstance. Pero si Lord kasi may mga path siya na pinipave sa'yo na siya lang din talaga yung nakakaintindi. Katulad nga ng mga sinabi ko sa'yo, divine kasi si Lord at siya lang yung nakakita ng path ng future natin na hindi natin maintindihan kung bakit tayo nilagay doon. Sabi ko nga sa kanina, ito yung araw na hindi ko alam bakit nangyayari sa akin to. At bakit ako yung nagdudusa. Para kasi sa akin, syempre sa POV ko, bakit parang dusang-dusa ako kasi gabi-gabi ako umiyak. Tapos kinabukasan wala na naman ako mararamdaman na parang, Lord, gusto ko na matapos to. Pero malaking impact nga sa akin tong verse na to kasi lumalala na rin kasi talaga yung added layer. At habang lumalala yung added layer na yun, yung thought ng ayoko na, lumalala na rin sa utak ko. Kumbaga lumalaki na. Sabi ko nga, ayoko na. Gusto ko nang matapos to. Gusto ko nang tumigil. Kaya kumbaga parang, ano bang gagawin ko? Kaya nung nabasa ko yan, okay, sige, have faith. Maglakad ka lang. Kailangan mo lang kumalma ngayon. Deep breaths, practice stillness, tapos
tingnan mo lang kung ano yung mga grace sa'yo ni Lord. Kaya yun yung point ko. I mean, yun yung point ng verse na naintindihan ko. Kasi kung tutuusin, napapaisip na rin talaga ako na ang point na kasi, o ang pwede na kasi mangyari talaga, masira yung buhay ko. Siyempre, ikaw na nasa ganong klaseng sitwasyon na pwede masira yung buhay mo, kakabahan ka na rin, matatakot ka na. Hindi mo na alam kung anong mga susunod na mangyayari, lalo na't nasa bago kang sitwasyon. Ang pinakakailangan mo lang talagang gawin ngayon ay magtiwala na lang kay Lord. Unless ikaw, maging tao ka, mag-isip ka ng injustice, pero ayoko namang gawin yon. Kasi parang napapaisip ko din talaga ako yung idea ng pagmamahal na naramdaman ko. Totoo ba talaga yon? O hindi? Pangaramdam ko naman kasi pagmamahal na naramdaman ko, totoo eh. Sadyang, di ko lang talaga maintindihan bakit nangyayari tong mga pangyayaring ito. Kumbaga yun lang yung hindi ko lubusan madibdib o ma-interpret ng puso ko na masakit. Yun yung bumabagabag talaga sa akin ng buong buo. Pero dahil nga sa verse na yan, pinapaalala rin sa akin na may purpose talaga si Lord. At siya yung in control sa buhay. Kahit na may mga ganyang klaseng nangyayari o pangyayari sa buhay mo. Kumbaga kapag ka talaga nagtiwala ka na lang sa Kanya, matatanggal o mababawasan yung pagiging anxious mo sa araw na yun para mabuhay ka pa sa susunod na araw. I mean, at least ganun ko siya talaga tiningnan. Kasi andito pa naman ako, di ba? Nasa February na tayo ng 2026, sinulat ko yun mga August ng 2025. Kasi bago naman yung verse ng 16:4, ang sabi naman din talaga dyan sa Proverbs ay Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Kumbaga si Lord talaga yung may final say. Kaya yung mga plano ko rin naman sa buhay ko pagkatapos na rin yan, nung birthday ko, sinuko ko na rin sa Kanya. Kasi total, surrender naman ako eh. Dito ko na rin kasi nare-realize na ang unti-unti hindi ko pa fully siyang nare-realize, pero unti-unti ko nare-realize na yung surrender ay yung araw-araw na pamumuhay mo kung paano mo siya ibigay sa Lord. Kumbaga, hindi mo na masyadong iisipin yung future. Hindi ka na magiging anxious, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-anong mga possible na pangyayari. Kumbaga, lahat, sige, let go and let God. Yun lang yung pinaka unti-unti kong nare-realize ng mga panahon na yan. Sunod, Proverbs 16:8. Better is a little with righteousness than great revenues with injustice. Sabi ko nga, nagkasala rin talaga ako sa sitwasyon na to at hindi ko yun itatanggi din, nagkamali din ako. Pero sa akin naman, hindi sa gina-justify ko at wala akong balak i-justify. Ang sa akin naman, nakaisip ako ng injustice. Pero dahil nga, natatakot talaga ako kay Lord, deep inside, kumbaga sabi ko, kilala ko si Lord, tapos gagawa ako ng ganitong klaseng bagay. Ayoko. Pero hindi ko na rin itatanggi na may nagawa na akong first step. Sadyang hindi lang ako fully na-develop yung first step na yun. Kumbaga nag-first step lang, hindi na nag-second, third. Ang hirap kasi talagang bumitaw. Then, sabi ko nga dapat March 2025 pa to. Pagmahal mo kasi talaga yung tao, pag involved talaga yung pagmamahal, ang hirap tanggalin nun agad-agad eh. Hindi siya matututo ka kasi magpasensya kapag nagmahal kayo sa mga tao. Nagmahal yan, maintindihan nyo naman yung ganong klaseng sitwasyon eh. Pero ang galing lang talaga sa part na kahit may konti ka talagang takot sa Diyos, yung konti na yun lalaki tas mananaig. Na sana talaga nung March that bumitaw na ako, pero ito yung path na pinalakad sa akin, ito yung disiplina sa akin ni Lord, kaya okay lang din naman hanggat yung faith ko ay hindi pa na bi-break, kumbaga sa Kanya pa rin ako kumakapit. Kaya yun nga, mas okay na yung konting righteousness than great revenues with injustice. Kasi ano bang mapapala mo sa injustice? Long term, wala di ba? Parang magtatago ka lang din sa kadiliman pagka ginawa mo yun eh. Ang ganda talaga ng view na yan. Pero alam niyo ba, dito sa banyong to, may multo daw dito eh. Kaya magtitestimony tayo para makarinig siya ng Bible verse para astig. At alam niyo ba, dito rin ako umiiyak eh. Pagka di ka na kinakaya ng pakiramdam ko yung nararamdaman ko kapag ka nakakamiss ng pagmamahal. Ito yung bahay ko eh.
nung mga panahon na yan. I mean, hanggang ngayon naman. Sadyang mga panahon na yan, mas maraming dalaw ako dito kumpara sa ngayon. Kasi ngayon naman ay medyo hindi na ako ganun kalugmok pag sa bahay na lang. At marami na akong wisdom na natutunan kumpara noon. Pero astig. Pero yun, sabi nga sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and the haughty spirit before a fall. Alam nyo, ang ganda talaga ng wisdom na yan. Kakasabi ko nga lang din kanina na ma-pride akong tao at natatakot din talaga ako kay Lord kasi yun talaga yung naunguna talaga sa puso kapag naiisip ko yung mga ganong klaseng bagay, injustices, revenge, kung ano man na negative. At syempre, yan nga, sabi ko, wala naman din talagang mapapala kung sakali nga na magtaasan mo yung pride mo, yung ego mo. Wala rin naman yung kabutihang idadala kesa na nandito ka kalmado, umiiyak, sinusurrender yung buhay mo sa Diyos. Parang mas okay naman siya kumpara sa ganong klaseng point o method na ikaw alam mo yun. Kasi syempre, iniisip ko kung sakaling pinagpatuloy ko pa yung path na yun at baka ngayon mas malala yung distraction, yung suffering na pinagdadaanan ko. Kumbaga, baka mamaya ito na yung best path talaga para sa akin. Pero hindi nga natin malalaman yun. Yun lang din yung pinapaniwalaan ko kasi feel ko naman si Lord, i-redirect ka niya sa mga sitwasyon na mas kaya mong i-handle. At nandito naman ako sa harap niyo ngayon nga, nagte-testimony. Kaya isa na yung napakagandang grasya ni Lord. Tapos sa Proverbs 16:32 naman sabi, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Napakaganda talaga niyan. Yun talaga yung para sa akin na pagkukulang ko talaga sa mga tao. Sabi ko, mabilis din naman ako mainis, magalit. Lalo na sa mga taong mahal ko. Hindi ko rin alam bakit ganun rin ba kayo? Tipong mas nabubuisit kayo sa mga taong mahal nyo kasi sa mga taong di nyo naman mahal o wala kayong pakialam. Pero siguro ganun nga kasi wala nga kayong pakialam. Kaya di kayo masyadong naapektuhan. Ang nakakatawa lang din talaga dyan, self-control o gets yung talaga yung parang tinuturo sa akin ni Lord. Kaya, kung kontrolado nyo nga talaga yung emosyon nyo, yung puso nyo, syempre, hindi kayo masyadong kakabahan, hindi rin kayo matatakot sa mga pangyayari. Kasi nakakapag-isip kayo ng payapa. Yun din naman kasi yung kagandahan sa ganong klaseng perspective o ganong klaseng mindset. Kumbaga parang mas okay din naman kasi talaga na aware kayo sa kung ano yung mga pagkukulang nyo kaysa sa in denial kayo sa sarili nyo. Kasi yun din yung pagkukulang ko dati. At yan nga, ang ganda talaga ng mga wisdom ni Solomon. Kalimutan ko meron nga palang ganito rito sa DOH, pero kapag lunch break, merong misa yung mga Katoliko. Kasi pinapractice talaga dito yung relihiyon eh. Pero feel ko sa lahat naman ata ng government agencies, hindi lang ako sigurado patungkol doon. Pero yun, ang galing lang kasi kahit ganyan yung nararamdaman ko nung araw na sinulat ko yan, ay alam mo kahit sobrang bigat, sobrang sakit ng puso, tipong gusto mong maramdaman ulit yung pagmamahal, pero wala. Grateful pa rin ako, kumbaga. Sobrang grateful ko pa rin sa mga pangyayari. Kahit nga gusto ko na rin mamatay, gusto ko na sumuko. Kasi para sa akin, yung testament of faith talaga, yun na rin yun eh. Unti-unti ko nga nai-internalize na yung mga pang-araw-araw, kung paano ka mag-survive, kung paano ka mas lalong kumapit sa Diyos, yun yung pinaka-point. Ayoko na rin kasi talagang mawalan ng faith, panghinaan ng loob, matakot. Gusto ko nang mawala lahat yun. Gusto ko nang ibigay talaga yun lahat kay Lord. Gusto ko na lang maglakad. Ayoko nang tumakbo. Haharapin ko na kahit anong laban yung ilagay sa akin ng Diyos. O kahit ano yung mga consequences ng mga actions ko, gusto kong harapin na. Ayoko na talagang talikuran sila. Kasi mas lalo lang lalalayan kung sakaling tatalikuran yun. Yun yung pinaka firm na conviction ko simula talaga nung nag-surrender ako kay Lord na ang galing lang na hanggang ngayon, kumbaga ngayon sa present day, yun pa rin yung nagpupush sa akin mag-move forward at magbigay rin ng testimony. Magkakaroon ka ng conviction para lumaban na rin. Lahat yun lahat ng aspeto. Spiritual, mental, at physiological. Hindi ko alam yung mga terms pero gusto ko lang sabihin na talagang yung buong pagkatao mo.
aangat. Kasi sabi nga ni Paul sa Philippians 4:13 ang pinaka inaangklahan kong verse, I can do all things through Him who strengthens me. Kasi kahit naman anong mangyari, basta ang kontentong-kontento na talaga sa kung anong meron sa kanya o sitwasyon na pinagdadaanan niya. Alam na niya kasing hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Lord sa kahit anong lakad na dadaanan niya. Yun yung pinakaastig kapag yung faith mo talagang na kay Lord lang. Habang talaga ng buko. Oo nga, kailangan nang magpagupit. Tama.